Pagod yung mga rebelde to. Hindi ba ubus na ubus? Tropa yata ni Carlo to eh. Hindi na ubusan ng bala. Yeah! Boom! Sabon! Ayun! Yung leader! Akin na to! Congrats in advance sa promotion, pare. Salamat. Yung pangako ko, magpapainom pa ako. Paano yan? Kanino ka magse-celebrate? Ay, kanino pa? Hindi kay Elisa. Paano yung isa? Alam mo na, pre. Siyempre, kailangan kong Granada! Hoy! Gantihan mo! Pasabugin mo rin! Dapa! Huh! Buntit na tayo nun, ah. Ikaw kasi. Ano ako? Ikaw tong chismoso dyan eh. Huminto silang mga sundalo sa pakikipagbarilan nang mabilis na umatras ang mga rebelde. Sinubukan ng pangkat nila Johnny na habulin ang mga ito, pero mabilis pa rin silang nakatakas. Sa sobrang pagod, ay napasalampak na lang sila ng upok sa damuhan at ilalim ng puno. Ayos. Buhay pa. Halika, balik na tayo sa kampo. Ano yun? Narinig mo? Mabangis na hayop lang yon. Nasa guba tayo eh. Tara na! Oy, teka pre. May matanda ako. O nga ano? Anong ginagawa niyan sa ganitong klaseng lugar at ganitong disoras ng gabi? Tay? Bakit ho kayo na dito? Abay, delikado dito. Naku, buti hindi kayo natamaan ng bala. Hindi pa rin nagsalita ang matandang lalaki. Bagkus ay tumingin lang ito sa kanila at humisi. Nagkatinginan si Johnny at Nestor nang makita ang mukha nito. Nakakatakot ang itsura nito at parang hindi tao ang kaharap nila. Tay, saan mo ba ang bahay nyo? Halika, ihatid ka na namin. Ha! Judy! Pare! Pare! Aswang! Ha! Paralin nyo! Mga kaaswang, ako nga po pala si DJ Popoy. Bisitahin nyo naman kami sa Aswang Radio. And please subscribe, like, comment, share, and ring the bell button para updated kayo sa aming mga kwento. Huwag kalilimutan, Aswang Radio. Pasado 2:00 ng madaling araw ng Huwebes nang magising ako dahil sa pinapakinggan ng asawa ko. Isa palang aswang story na tampok sa inyong YouTube channel. Ang sabi niya sa akin ay naaalala niya ang mga pangyayari sa buhay namin na napuno ng takot dahil sa aswang. Isang bagay na naglagay sa akin sa matinding panganib. Dear Aswang Diaries and Madam Venus, itago niyo na lang ako sa pangalan na Elisa. Ang mga taong kasama sa kwentong ito, gayon din ang mga lugar na mababanggit, ay sinadya kong ibahin upang mapangalagaan ang kanilang pagkakakilanlan at maging ang mga residente ng bayan namin. Ngayon ay 42 years old na ako at may sariling negosyo. Pinanganak at lumaki sa Pangasinan, pero noong makapag-asawa ay nanirahan na kami sa isang liblib na bayan sa Rizal. Isang sundalo ang asawa kong si Johnny. Dahil sa klase ng kanyang trabaho ay mas madalas siyang wala sa bahay at nasa misyon na madalas inaabot ng taon. Pabor sa akin yon dahil ayoko siyang makasama o kahit makita. Hanggang nitong huling uwi ni Johnny, biglang may nagbago sa kanya, kasabay ng unti-unting paglabas ng mga sikreto niya ay ang takot at kababalaghan na hatid ng isang aswang. Hi ma'am, good evening po. Hi, Ate Dulce. Good evening. Kumusta?
Hindi ko na ituloy ang sasabihin ko nang matigilan ako matapos mapansin ang pamilyar na sapatos sa gilid ng pinto. Lumingon ako kay Ate Dulce, ang mapagkakatiwalaan kong kasambahay. Alanganin siyang ngumiti sa akin at marahang tumango, sabay senyas na tinuro ng nguso ang bahay. Nakuha ko na agad ang ibig niyang sabihin. Bumuntong hininga ako at mabigat ang bawat hakbang na naglakad papasok ng bahay. Pagdating doon, naabutan ko ang asawa ko na abala sa pagluluto. Bahagya akong napakunot noo nang ngumiti siya sa akin. Isang bagay na hindi ako sanay na makita mula sa kanya. Hi, mahal. Kanina ka pa dito? Oo, dumating ako 3:00 ng hapon. Okay. Sige, doon na ako sa kwarto. Sandali lang. Sabay naman tayong kumain. Kakauwi ko lang, oh. 2 taon tayong hindi nagkita. Hindi mo man lang ba ako sasalubungin? Welcome home. Namiss kita, mahal. Pakis naman ako, oh. Nang halikan niya ako sa labi, ay agad ko rin siyang tinulak palayo. Nagtaka ako nang may malanghap akong kakaibang amoy mula sa kanya. Naghahalo ang matamis na amoy ng bulaklak at masangsang. Hindi ko nakita sa mukha niya ang gulat matapos kong gawin yon dahil alam ko na sanay na siya sa malamig kong pakikitungo sa kanya. Ang ganda-ganda pa rin, Elisa. Sige, dito na ako sa kwarto. Hindi ka pa kakain? Busog ako. Dahil galing ako sa dinner meeting bago ako umuwi. Sige na. Nakita ko ang lungkot sa mukha ng asawa ko, pero hindi ko yun pinansin at tinalikuran na lang siya. Dumiretso ako sa kwarto ko at doon nagpahinga. Yes, Madam Venus. Hiwalay kami ng kwarto dahil ayoko siyang katabi. Ni makita ang mukha niya bago matulog at paggising sa umaga ay ayoko. Makalipas ang ilang sandali, ay pumasok na ako sa banyo at naligo. Matapos magpatuyo ng buhok, ay nahiga na ako sa kama at kinuha ang phone ko, saka nag-scroll. Naririnig ko na kumakain si Johnny, pero hindi talaga ako lumabas kahit na ilang beses siyang kumatok at tinawag ako. Bahagya na akong nakakaramdam ng antok nang may ma-receive akong message. Numero lang yon. Pero kung pagbabasehan ang kanyang mensahe, kilalang kilala ko kung sino yon. I miss you so much, love. Please come back to me. I'm sorry, Lance. Kung pwede lang sana. Ma'am! Pasok, ate. Ma'am, ilalagay ko lang po itong mga damit nyo na natupi na. Sige po. Thank you. Ay, tsaka nga pala ma'am, may dumating kanina. Buti wala pa si Sir dito. Nauna ito bago siya dumating. Ano yan? Ito po, oh. Mula sa bulsa ng shorts nito, ay nilabas ni Ate Dulce ang isang envelope at binigay yon sa akin. Nang buksan ko yon at silipin ang laman, nabuhayan ako ng loob nang makita na ito ang matagal ko nang hinihintay. Napangiti ako nang wala sa oras, sabay tingin kay Ate Dulce. Yan na po ba yung hinihintay nyo? Oo, te. Ito na yon. Sa wakas, makakalaya na rin ako sa impyernong to. Ay naku ma'am, ngayon pa lang po, congratulations na. Sana magtuloy-tuloy na yan. Sana nga, te. Sige po, lalabas na ako at baka magtaka na si Sir na matagal ako dito. Sige, ate. Matulog ka na rin. Thank you. Nang maiwan ako sa kwarto ko, ay saka ko nilabas ang laman nito. Tinignan ko isa-isa ang mga larawan. Kung sa ibang babae siguro, magwawala na sa galit o maglulupasay na sa kakaiyak kapag nakita ito. Pero ako, masaya pa ako dahil ang larawan na yon ang magagamit ko laban kay Johnny. Kinagabihan, habang natutulog, bahagya akong naalimpungatan
Nang maramdaman ko na may humawak sa katawan ko, nararamdaman ko ang kamay niya na dahan-dahang binababa ang suot kong pajama kasama ang underwear ko habang panay ang halik sa liig ko. Nang dumilat ako, ganun na lang ang sigaw ko dahil sa gulat nang tumambad sa akin ang mukha ni Johnny. Mahal, ako to. Anong ginagawa mo dito? Elisa naman, 2 taon tayong hindi nagkita. Hindi pa pwedeng pagbigyan mo ako? Lumabas ka na. Magkasawa tayo. At kailangan kita ngayon. Lumabas ka na sabi eh. Sumiksik ako sa headboard ng kama at tiniklop ang mga hita ko nang subukan akong hawakan ni Johnny. Hinablot ko ang kumot, sabay takip nito sa katawan ko. Nakita ko na nagsalubong ang kilay niya, pero wala akong pakialam. Hanggang sa muli akong nagulat nang biglang hilahin ni Johnny ang paa ko at hiniga ako sa kama, saka dumagan sa akin. Ano ba? Umalis ka dyan! Tumigil ka, Elisa. Asawa mo ako. Wala akong pakialam. Lumayas ka na sabi eh. Hanggang ngayon ba nagmamatigas ka pa rin? 5 taon na tayong kasal. Dati naman pumapayag ka na walang reklamo. May karapatan ako sa'yo. Kaya wag mo akong aartihan ng ganyan. Pumapayag? Kahit kailan hindi ako pumapayag sa tuwing ginagalaw mo ko. Pinipuwersa mo ko. At sa papel lang tayo kinasal pero kahit kailan, hindi asawang tingin ko sa'yo. Alam mo kung ano? Demonyo! Yun ka! Wag mo akong sagarin sa pasensya ko. Elisa! At anong gagawin mo? Pipuwersahin mo na naman ako? Sige! Ituloy mo! Total diyan ka naman magaling! Ang pagsamantalahan ako! Parang binuhusan ng malamig na tubig si Johnny at natigilan matapos kong sabihin yon. Doon siya umalis sa ibabaw ko at naupo sa kama. Muli akong bumangon, sabay malakas siyang sinampal sa mukha. Hayop ka talaga! Kahit kailan hindi ka na magbabago! Hanggang ngayon ba, hindi mo pa rin ako mapapatawad. Hindi mo pa rin ako natututunan na mahalin. Kasi mahal na mahal kita. Mahal? Kinuha ko mula sa drawer ng bedside table ang envelope na binigay sa akin ni Ate Dulce at binato yun sa kanya. Nagtataka na kinuha yon ni Johnny at nilabas ang laman. Kitang-kita ko na natigilan siya nang makita ang sariling larawan kasama ang isang babae at anak nila. 3 taon na ang anak nito sa kabit niya. Mahal, mapapaliwanag ako. Ano to? Wala to. Hindi naman ako seryoso sa kanya eh. Hindi namin plinano na mabuntis siya. Ikaw ang mahal ko. Huwag ka nang magalit. Don't get me wrong, Johnny. Hindi ako nagagalit dahil sa nalaman ko. Ang totoo, nagpapasalamat pa ako dahil natuklasan ko ang lihim mong pamilya. Binigyan mo lang ako ng dahilan para tuluyan kang iwanan. At kanino ka sasama? Kay Lance? Bakit? Natatakot ka sa sarili mong multo? Ha? Di ba sinabi ko na sa'yo, nakalimutan mo na siya? Huwag mo kong pakialaman. Dahil wala akong pakialam kahit ano pang gawin mo. Kahit kaliwat kanan kang mambabae o anakan mo silang lahat. Kahit nga mamatay ka ngayon, mas magiging masaya pa ako. At hindi ako masasaktan dahil wala akong pakialam sa'yo. Pero pagdating sa mga pera at lahat ng properties na nasa pangalan natin, sa akin lahat mapupunta yun. Sabihin mo ng makapal ang mukha ko o mukha akong pera. I don't care. Doon man lang makabawi ako sa pagsira mo sa buhay ko. Ngayon, lumabas ka na! Hanggang kailan ko ba pagbabayaran ang kasalanan ko, Elisa? Oo, inaamin ko na may kabit ako. Kaya ako lang naman nagawa yun dahil
Dahil malamig ka sa akin. Kailangan din kita. Patawarin mo ako. Alam ko na kahit kailan ay hindi mo kayang mahalin ako. Pero pwede ba? Subukan na ba nating ayusin ito? Ikaw lang ang mahal ko. Lumabas ka na. Pakiusap. Kung may konting respeto ka pa sa akin, susundin mo ang gusto ko. Bumaba ang tingin ko sa mga kamay ko. Mariin ko yung tinikom nang makita na nanginginig ang mga ito. Hanggang ngayon ay naroon pa rin ang trauma ko dahil sa ginawa niya sa akin. Tahimik akong umiyak habang takot na takot ako. Sinubukan kong magpakaasawa sa kanya noong una. Pero sa tuwing inaangkin niya ako, ang alaala na mistulang bangungot ang bumabalik sa isip ko. Kaya mula nang umalis siya matapos madistino sa Mindanao, nangako ako sa sarili ko na sa kanyang pagbalik, hindi na ulit niya makukuha ang katawan ko. Nahiga ako ulit at tumagilid habang tahimik na umiiyak. Kasabay ng muling pagbabalik sa isip ko, ang nangyari ng gabing yon, mahigit 6 na taon na ang nakakalipas. Love, kumusta dyan sa birthday ni Dad? Ang saya. Kanina pa sila nag-video okay tapos medyo lasing na yung mga pinsan mo. Nagdala pala ako ng cake para kay Tito. Sayang, sana nandyan ako. Kaya nga, love eh. Miss na kita. Ako rin, sobrang miss na kita. Konting tiis na lang, love. Ilang buwan na lang, uwi na ako. Tapos, aayusin na natin ang kasal natin at isasama na kita dito sa US. O Elisa, pauwi ka na ba? May pupunta na ako sa bayan. Sabay ka na. Sige, kuya. Love, chat na lang kita mamaya pagdating ko sa bahay, ha? Okay, papasok na rin ako sa office. Kuya, ingatan mo si Eliza, ha? Alalay lang sa pagmamaneho. Marami ka bang nainom? Hindi. 2 bote lang. Ako nang bahala dito sa girlfriend mo. Nang gabing yun, ay nakisabay nga ako kay Johnny. Noong panahon na yon, ay tiwala naman ako sa kanya. 17 years old pa lang kami ni Lance, ang kapatid niya, nang maging kami. Kaya kilala na kami ng parehong pamilya namin. Kaya naman gano'n na lang ang tiwala ko sa kanya. Bago dumating ng bayan, ay madadaanan ang apartment kung saan ako noon nakatirang mag-isa. Nang pumarada ang kotse ni Johnny sa harap ng gate, ay tumingin siya sa akin. Elisa, pwede bang makigamit ang CR? Medyo naiihi na kasi ako eh. Sige, kuya. Walang problema. Nang mga sandaling yon, ay kampante pa rin ako na pinatuloy siya sa loob dahil kuya siya ng boyfriend ko. Ngunit gano'n na lang ang gulat ko nang pagsarado niya ng pinto ay nilak niya yon. Sabay sunggab sa akin mula sa likod. Nagpumiglas ako. Sinubukan kong manlaban at nakalmot siya. Pero mas malaki ang katawan niya at hindi ako nanalo sa kanyang lakas. Sa madaling salita ay nagawa niya akong ihiga sa sahig. Saka ako sinakyan sa ibabaw at pinunit ang damit ko. Kuya Johnny, wag! Maawa ka! Girlfriend ako ng kapatid mo! Wala akong pakialam. Hindi mo ba alam na patagal na kitang pinagpapantasyahan? Ha? Kaya pagbigyan mo na ako. Mahal na mahal kita, Elisa. Hayaan mong maging akin ka kahit ngayong gabi lang. Hindi naman malalaman ni Lance eh. Kuya, wag! Huwag ka maingay. Para akong nauupos na kandila nang suntukin ako ni Johnny sa puson. Nawalan ako ng lakas. Lalo na lumaban at ipagtanggol ang sarili ko. Nagkaroon siya ng kalayaan na tuluyan akong hubaran at walang awa na sapilitang inangkin. Binusalan niya ang bibig ko at tinali ang mga kamay ko. Nang gabing yun, ay paulit-ulit niya akong binaboy.
Hanggang sa lumipas ang isang buwan, ay nagbunga ang kahayupan niya. Hindi ko matanggap ang mga nangyari. Kulang na lang ay magpakamatay ako. Galit na galit si Lance nang malaman niya at napauwi siya nang wala sa oras. Halos mapatay niya ang sariling kapatid. Pero sa huli, nagkasundo ang mga magulang namin na ipakasal kami ni Johnny para iwas iskandalo. Dahil isang retired general ang kanilang ama at si Johnny ay may magandang record bilang sundalo. Sa labis na sama ng loob ni Lance ay bumalik siya sa Amerika at hindi na umuwi pa. Ngunit 2 buwan matapos ang kasal namin ay nakunan ako. Good morning, mahal. Wala kang pasok ngayon, di ba? Oo, bakit? Oh, pwede ba akong humiling sa'yo? Ano yun? Okay lang ba na mag-date tayo? Date? Kailan mo po natutunan niyang salitang yan? Kahit kailan hindi tayo nag-date, hindi mo hilig yun. Pwede naman magbago ang isip ko, di ba? Tsaka, alam ko kasi na marami akong kasalanan sa'yo at walang kapatawaran yun. Gusto ko lang bumawi, kahit sa ganitong simpleng paraan. Tsaka yung tungkol sa babae, kakausapin ko siya. Makikipaghiwalay na ako. So sustentuhan ko na lang ang anak ko. Gaya ng sinabi ko sa'yo kagabi, gawin mo ang gusto mo. Wala akong pakialam. At seryoso rin ako sa sinabi ko. Maghihiwalay na tayo. Mahal naman, bigyan mo pa ako ng isang chance. Huwag mo nga akong umpisahan. Ang aga-aga eh. Upo ka na dyan. Ako na magtitimpla ng kape mo. Malapit ang maluto itong sinangag ko. Oh, magkape ka muna. Ako mismo ang nagtimpla niyan. Sa halip na sungitan siya ay naupo na lang ako doon at tumahimik. Ayoko munang makipagtalo. Ayokong simulan ang araw ko ng hindi maganda. After all, may katwiran pa rin naman si Johnny. Kahit gaano ko siya kinamumuhian, sa mata ng Diyos at batas ay mag-asawa kami. Habang umiinom ako ng kape, maya-maya ay kumunot ang noo ko nang makita ang Japanese Tanto sword doon sa sala. Isa yung maliit na klase ng samurai sword na maaaring single or doble ang talim, na kadalasan ay 6 hanggang 12 pulgada. Isa yon sa mga paboritong display ni Johnny sa kwarto niya. Ate Dulce, bakit nandito sa labas to? Ay, pinalabas po ni Sir Ma'am. Itapon ko na daw. Ano? Ang mahal-mahal ng bili mo dito, ipapatapon mo? Ayoko na yan. Magsasawa na ako. Paborito mo to, di ba? Anong nangyari? Wala. Ayoko lang. Nagtataka na lihim kaming nagkatinginan ni Ate Dulce. Isa yon sa maituturing na prized possession ni Johnny. Nabili niya yon sa halagang di bababa sa 8,000. Pinag-awayan pa namin yon dahil nasayangan ako sa pera na pinambili niya. Tumayo ako, saka ko kinuha yon at dinala sa kwarto ko. Akin na lang kung ayaw mo. Sayang ang 8K. Kumain na tayo, mahal. Ate Dulce, kumain ka na ba? Opo, Ma'am. Magwawalis lang po ako sa bakuran. Nang makalabas si Ate Dulce, doon hinawakan ni Johnny ang kamay ko. Nagtataka na tumingin ako sa kanya, lalo na nang halikan niya yon. Hindi ako kumibo at sinundan siya ng tingin nang iurong niya ang silya. Lihim kong naikuyom ang palad ko nang halikan niya ako sa leeg. Takot at kilabot ang naramdaman ko sa halip na magustuhan ko. Gusto ko siyang itulak palayo, gaya ng ginawa ko kagabi. Pero sa hindi malamang dahilan, ay hindi ko maigalaw ang kamay ko. Mula sa leeg, ay pinaling niya ang mukha ko paharap sa kanya. Muli ko na naman naamoy ang pinaghalong amoy ng bulaklak at masangsang. Bigla kong iniwas ang mukha ko at doon ako tumayo. Aalis sana ako nang humabol siya
at humarang sa daan ko. Mahal, please, bigyan mo ako ng chance. Ayusin natin to. Ang totoo, Johnny, hinihintay ko na lang talagang pagbalik mo eh. Dahil matagal na akong nakapagdesisyon at buo na ang loob ko. Kahit kailan hindi mo maitatamang relasyon na to, na sinimulan sa mali. Maghiwalay na tayo. Elisa, wag. Mahal na mahal kita. Sabay ng pagyakap sa akin ni Johnny ay siyang pagbukas ng pinto. Halos sabay kaming lumingon doon para akong nakakita ng multo ng tumambad sa harap namin kung sino ang nakatayo doon. Hindi ko na malaya na kusang gumalaw ang kamay ko at tinulak palayo si Johnny. Si Lance, ang kapatid na bunso ni Johnny at ang ex-boyfriend ko. Lance? Lance, kailan ka pa nakauwi? Kagabi lang. Hi guys. Kamusta? Anong ginagawa mo dito? Hinila niya ang luggage niya at pumasok sa loob ng bahay. Kaswal na nakangiti at walang bakas ng galit o kung anuman na lumapit si Lance sa amin at niyakap ang kapatid habang kaming dalawa ni Johnny ay tulala pa rin. Makikituloy. Wala nang bakanteng kwarto kina mama eh. Kaya dito na lang ako. Okay lang naman. Di ba kuya? Oo naman. Wala problema. Good. Sayang naman kasi ang ibabayad ko sa hotel. Elisa, kumusta? Ayos lang. Kuya, pwede ko naman yakapin ang hipag ko, di ba? Oo, sige. Okay lang. Nahigit ko ang hininga ko nang yakapin ako ni Lance. Mahigpit, isang klase ng yakap na nagpapahiwatig ng matinding pangungulila niya sa akin. Bukod doon, ay napansin ko rin na may tono ng panunuya ang mga salita niya sa kapatid. Samantala, habang magkayakap kami, ay walang sinabi o kahit binulong si Lance. Makalipas ang ilang sandali, ay sa kanya ako binitiwan. Kumain ka na ba? Hindi pa nga eh. Halika, maupo ka rito. Samahan mo kami. Kape, gusto mo? Sure. Namiss ko ng timpla mo. Okay. Kuya, tara, kain tayo. Siya nga pala, love, Eliza. May mga pasalubong ako sa'yo. Sa inyo ni Kuya. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong maramdaman ngayon na kasama namin si Lance. Hindi ko mabasa ang isip niya. Hindi ko alam kung anong plano niya. Hindi ko nga alam kung paano ko naitawid ang buong maghapon na yon. Normal lang akong kumilos at nakikipag-usap sa kanya habang si Johnny ay halatang hindi komportable at ilag sa kapatid. Lumingon ako nang lumabas si Ate Dulce at nilapitan ako. Ma'am, hindi pa ho ba kayo papasok? Dito muna ako. Medyo nasusuffocate ako sa loob eh. Dahil ba kay Sir Lance? Hindi ko alam kung ano naglalaro sa isip niya. Pero obvious naman na pinaprovoke niya si Johnny. Ma'am, magiging totoo lang po ako ha. Naiintindihan ko si Sir kung ganun man ang ginagawa niya. Ikaw ba naman pagsamantalahan ng kapatid mo ang babaeng mahal mo? At inasawa pa? Kahit sino siguro. Ate Dulce, kasalanan ba na makaramdam ako ng saya na makita ko si Lance? Lahat ng bigat sa dibdib ko dahil sa galit at sama ng loob. Parang napawi nung yakapin niya ako. Hindi naman siguro, ma'am. Yun ang totoo eh. Siya talagang mahal mo. Inagaw ka lang ni Sir. Pero mali na siya pa rin ang mahal ko. Habang asawa kong kapatid niya. Mali na kung mali, oo. Masisisi mo ba naman ang sarili mo sa mga nangyari? Pati si Sir Johnny. Mukhang hindi matagalan ng tensyon. Umalis tuloy. Mabuti nga yun eh. Kung pwede lang, huwag nang bumalik yun. Halika na, ma'am. Pasok na po tayo. Sige, maya-maya susunod na ako. Nang iwan ako ni Ate Dulce,
ay naglalakad-lakad ako sa bakuran habang nakatingala sa langit, kabilugan ng buwan. Napakaganda, pero parang may hatid itong kakaibang takot. Bukod doon, ay iba rin ang lamig ng paligid. Nangangalisag ang balahibo ko, kaya nayakap ko ang aking sarili. Ilang sandali pa, sumunod naman na lumabas ay si Lance. Nang umiti siya sa akin, ay parang nawala ang tensyon na nararamdaman ko. Hinubad niya ang hoodie at yon ang pinatong sa balikat ko. Salamat. Ayaw mo para pumasok, sabi ni ate. Nagpapahangin lang. Malamig na dito, baka sipudin ka. Mabilis ka pa naman lagnatin. Naalala mo pa? Lahat ng detalye tungkol sa'yo, naalala ko pa lahat. Hindi ka dapat pumunta dito, Lance. Bakit? Natatakot ka ba na manggulo ako? Napamahal ka na ba kay kuya? Hindi. Hindi ko magagawang mahalin ang isang tulad niya. Hindi ka ba naging masaya sa piling niya? Alam mo, sagot yan. Pero kahit na ganito ang pagsasama namin, asawa ko na siya. Sabi ko nga. Anyway, halika na sa loob. May mga pasalubong ako sa'yo. Binigay mo na kanina, di ba? Meron pa. Hindi ito alam ni kuya. Sino yun? Ang lakas naman ng sigaw na yun. Baka na-hold up tapos sinaksak. Ang dilim naman kasi dyan sa kalsada. Bakit dito nyo naisip na tumira? Hindi ako, yung kapatid mo. Nabili niya yung lupa sa kaibigan niyang sundalo. Halika na. Pumasok na tayo sa loob. Lance! Ayun! Tingnan mo! Saan? Wala namang... anong klaseng nilalang yan? Tao ba yan? Hindi ko alam! Ganun na lang ang gulat ko nang lumingon ako at nakita ko sa likod ng puno at natatamaan ng liwanag ang isang matanda. Hukot siya at kalbo. Nang lumingon sa gawin namin ni Lance, ay nakita ko ang bilog at puro itim ang mga mata. Kalbo, maliit ang ilong at ang bibig ay kulubot na parang walang ngipin. Napaatras kami nang bigla itong tumayo ng tuwid. Lalong dumoble ang takot namin nang umangil ito at lumabas ang matalas nitong ngipin habang ang bibig ay puno ng dugo. Lance! Palapit na siya rito! Doon sa loob ng bahay. Bilis! Nang magsimulang humakbang palapit sa amin ang aswang, ay agad akong hinawakan ni Lance sa kamay. Nagmamadali kaming tumakbo papasok ng bahay. Pero nagulat kami at umatras. Nang mula sa labas, ay mabilis itong nakatalon sa loob ng bakuran. Nanlilisik ang madilim niyang mga mata, habang ang bibig ay puro dugo. Ang mga daliri niya sa kamay ay mahaba at matulis ang mga kuko. Biglang umunat ang likod nito habang umaangil. Humakbang kami ni Lance paatras. Nang humakbang din siya palapit sa amin. Kung sino ka mang demonyo ka, umalis ka dito! Paano kung ayoko? May magagawa ka ba? Lance! Anong gagawin natin? Doon ka sa likod ng kotse. Pero paano ka? Huwag mo akong alalahanin. Please, mag-iingat ka. Oo, para sa'yo. Mabilis akong tumakbo sa gilid kasabay ng pagsugod ng aswang kay Lance. Tumakbo siya palayo, sabay dampot ng isang mahaba at makapal na bakal doon. Pagkatapos ay mabilis siyang sumandal sa pader. Bago pa makalapit ang aswang, ay nagawa ng itusok ni Lance ang matulis na dulo nito sa dibdib ng aswang. Nakita ko ang takot sa mga mata niya nang makita ang bakal na yon. Lumayas ka dito! Demonyo ka! Hindi ako alis dito. Sa akin ang lahat ng ito, pati na ang babae yan. Sira ulo! Mas lalong diniin ni Lance ang bakal na nakatusok sa aswang. Nang subukan siyang abutin ito at sugatan, gamit ang matalas na kuko, agad nakaiwas si Lance sabay bunot ng bakal. Nang muli sana niyang sasaksakin, tinabig ng aswang ang bakal
at nabitawan yun ni Lance at humagis. Sabay sunggab sa liig niya at sakal ng mahigpit. Pagkatapos ay hinagis din siya nito at tumama sa gate, sabay bagsak sa simento. Napatayo ako mula sa pinagtataguan ko nang lumingon sa akin ang aswang. Agad akong tumayo at humakbang paatras. Lance! Huwag ka lalapit! Wala nang magtatanggol sa'yo. Kaya magpakabay ka at lumapit ka sa akin. Tatakbo na sana ako nang mabilis siyang nakakilos at nahawakan ako sa kamay. Nagpumiglas ako nang hilahin ako palapit nito at ngumisi ng parang demonyo ang kaharap ko. Labis ang kilabot na naramdaman ko, Madam Venus. Lalo na nang ilapit niya ng husto ang mukha sa akin. Nanginginig ako sa takot na iniwas ang mukha ko nang hawakan ng magaspang nitong kamay at matalas na kuko na puro bahid ng dugo ang pisngi ko. Ang akala ko, yun na ang katapusan ng buhay ko. Hanggang sa... Papayaran mo ng halik ko! Hindi ako natatakot sa'yo! Si Lance. Nagulat na lang ako nang mula sa likod ay tumagos ang bakal sa dibdib nito. Doon ako nabitawan ng aswang at kasabay ng pagbunot ng bakal ay hinila niya ito palayo mula sa akin. Sabay sipa ng malakas at pumagitna sa amin. Nakita namin nang bumagsak ang aswang at hindi na gumalaw pa. Halos sabay pa kaming napalingon nang sumilip si Ate Dulce. Nakita ang takot sa mukha. Wala na yung aswang, ma'am. Patay na. Ay, Diyos ko, salamat. Halika na dito sa loob. Pumasok ka na. Itatawag ko na sa pulis to para ma-report ko at makita nila tong katawan ng aswang. Nasa na ba kasi yung asawa mo? Kung kailang kailangan lagi dito, lagi naman siyang wala. Siya itong sundalo eh. Paano kung wala ako dito? E di napahamak na kayo ni Ate Dulce. Nakapasok na ako sa pinto at sinunda ng tingin si Lance nang bumalik ito sa kung saan namin iniwan ang aswang. Hanggang sa magtaka kami nang makita na tila nagulat ito pagkatapos nagmadali itong naglakad sa paligid at may hinahanap pati sa ilalim ng sasakyan naming dalawa. Lance, anong problema? Nawala yung aswang. Alas 11 ng umaga, habang nagmamaneho ako ng kotse, pauwi sa bahay. Saglit akong huminto nang makita ko ang mga taong nakakumpol papasok sa kakahuyan. Bukod doon, ay nagkalat din ang mga pulis sa paligid. Maya-maya ay lumabas mula sa loob ng kumpulan ang mga tao. Si Ate Dulce. Dumuduwal na tumakbo sa paligid at parang diring-diri. Kaya tinabi ko agad ang kotse sa gilid ng daan at bumaba. Ate, anong nangyayari sa'yo? Ayos ka lang? Nakakadiri. Ang alin? Ang baho! May nakitang patay doon, ma'am. Ay, grabe. Bakwak ang tiyan. Wala nang lamang loob. Nakakaawa yung sinapit ng biktima. Wala sa loob na iniwan ko sandali si Ate Dulce at nakisiksik ako sa kumpulan ng mga tao. Nang makarating ako sa unahan, bigla kong natakpan ang bibig at ilong ko nang tumambad sa akin ang nakahandusay na katawan ng isang lalaki. Bigla kong naalala ang aswang na sumugod sa amin kagabi. Gaya ng sinabi ni Ate Dulce, wasak ang tiyan nito, wala nang laman sa loob. At nakalaylay sa labas ang putol na parte ng bituka. Kung hindi naging matapang si Lance, tiyak na ganito rin ang kinahantungan namin. Hanggang sa nagkatulakan ang mga taong gustong makita ang bangkay, kaya sumubsob ako sa lupa. Ala, ma'am. Bigla akong napaatras
nang bumagsak ako malapit sa bangkay at makita na dilat pa ang mga mata nito at parang direktang nakatingin sa akin. Mabilis akong bumangon, kasabay ng pag-alalay sa akin patayo ng mga tao. Nagmamadali akong umalis doon na nanginginig ang katawan sa takot. Pakiramdam ko ay bigla akong nagpalpitate. Pinagpag ko ang mga dumikit na dumi sa damit ko pati sa muka hanggang sa naramdaman ko na lang na parang may basa akong naipahid doon. Lumingon ako kay Ate Dulce nang bigla siyang lumapit sa akin. Ma'am, may dugo sa mukha mo! Agad akong tumakbo palapit sa kotse at nakita sa salamin na totoong may dugo sa mukha ko. Tumingin ako sa kamay ko at doon ko lang napansin na may dugo doon, pati sa braso at kamay ko. Mukhang nakuha ko yon sa pinagbagsakan ko at hindi napansin na may bahid ng dugo. Bigla akong nataranta at nagpanik. Nandiri hanggang sa matigilan ako nang makita sa malayo ang nakakatakot na matandang lalaki na mukhang aswang. Nasa gitna ito ng kakahuyan sa gilid ng isang puno. Mukha itong demonyo na nakangisi at nakalabas ang mga ngipin na matatalas habang nakatingin sa akin. Bigla akong napaatras at nagmamadaling sumakay ng kotse. Ate Dulce, sakay na, bilis! Ma'am, bakit po? Ano yung nakita nyo? Yung aswang yung nakita ko kagabi, malapit sa bahay. Nandun siya. Tsaka ko na siyang pumatay dun sa lalaki. Narinig mo rin na may sumigaw, di ba? Opo. Bakit pakiramdam ko? Sinusundan niyo ako. Ma'am, kalma lang po kayo. Nagmamaneo ka, baka madisgrasya tayo, ma'am. Okay. Kakalma ako. Kahit nangangatog ako sa takot, ay nagawa ko pa ring maiuwi ang sarili namin sa bahay. Dumikit sa manibela at leather seat ang dugo. Pero wala na akong pakialam. Ni hindi ko nagawang isarado ang pinto ng kotse. Nang makaparada sa garahe, ay nagmamadali akong tumakbo papasok ng bahay, sabay takbo sa lababo. Eliza, ano nangyari sa'yo? Nako, sir. Natakot si ma'am. Nakita niya kasi yung bangkay na pinatay ng aswang. Tapos na itulak siya ng mga tao. Malapit dun sa bangkay. Dumikit ang dugo sa katawan niya. Patingin nga. Okay lang ako. Ate Dulce, pakikuha po ako ng towel. Sige po. Nagmamadaling sumunod si Ate Dulce. Nang maibigay ang face towel, ay nilapitan ako ni Lance at binasa yun. Pagkatapos ay pinaharap ako sa kanya at pinunasan ang mukha ko. Sinubukan kong kunin yon mula sa kanya pero hindi niya binigay. Natigilan na lang ako nang matitigan ang mukha niya habang pinupunasan ako. Dugo lang yan, huwag kang matakot. Nakita ko siya, Lance. Yung aswang kagabi. Nandun siya sa crime scene, medyo malayo, pero nakatingin siya sa akin. Nakangisi pa nga eh. Hindi ka magagalaw nun. Nandito ako, Eliza. Hindi ako papayag na may gumalaw ulit sa'yo. Kahit na ang kuya ko. At wala akong pakialam kahit asawa mo siya. Anong nangyayari dito? Oh, kuya. Tinutulungan ko lang si Eliza. Lumayo ka nga sa kanya. Bakit? Nagmamagandang loob lang naman ako. Elisa, halika dito. Lumayo ka dyan. Ano ba? Bitiwan mo nga ako. Hindi mo muna tinanong kung anong nangyari dito mula kagabi. Saan ka ba nanggaling at magdamag kang wala? Mas inuna mo pa yung selos mo eh. Mahal. Sorry na. Relax, tol. Masyado kang tensyonado. Bakit? Natatakot ka ba sa sarili mong multo? Lumipas ang mga araw. Nanindigan si Lance at doon talaga tumira sa bahay. Hindi pa naman nag-aaway ang dalawa na umabot sa suntukan. Pero hindi nawala ang patutsadahan lalo na sa parte ni Lance. Nang mga sandaling yon ay hindi ko pa rin alam ang motibo niya. Aaminin ko, Madam Venus, noong mga panahon na yon ay mahal ko pa rin siya. Pero alam ko rin na mali
at mas malaking gulo kapag pinaalam ko ang damdamin ko. Mabuti na lang at madalas akong nasa opisina at nalilibang sa trabaho. Kaya kahit paano ay nakakaiwas ako sa kanilang dalawa. Ay, ma'am, nandito na po pala kayo. Good evening po. Nasaan na sila? Si Sir Lance po halos kakauwi lang. Nauna lang sa inyo ng 10 minutes. Nandun na po siya sa kwarto niya. Si Sir Johnny naman po. Wala, umalis kanina pa. Saan nagpunta? Sinabi ba sa'yo? Ay, hindi po. Basta nakita ko papunta siya dun sa kakahuyan. Pero kanina pa yun eh. Sino na naman kayang kawawang babaeng kinakalantari niya? Ay nako, hindi ko po alam, ma'am. Di ko ba kayo nahihiwagaan kay Sir mula nang bumalik siya dito? Nahihiwagaan? Anong ibig mong sabihin? Una yung pagiging makulit niya. At parang hindi mapakali palagi. Pansin niyo parang masyado siyang active. Daig pang kiti-kiti. Di naman ganun yun kapag nandito sa bahay, hindi ba, ma'am? Tahimik lang siya at halos hindi lumalabas. Tapos yung pagbabago ng appetite niya. Dati mas gusto niyang isda at gulay. Ngayon puro karne ang kinakain. Tapos kapag sinasabi ko na ako na ang magluluto, siya na daw. Pero hindi ko naman nakikitang kumakain. Parang ang hindi nababawasan yung mga karne sa ref. Hindi naman di siya dati nagluluto. Ngayon parang palaging nagluluto. Matabag naman ang lasa. Parang walang asin ang patis yung niluluto niya. Ngayong binanggit mo yan. Oo nga. Napapansin ko na siya nitong mga huling araw. Sakto sa lahat ng sinabi mo. At noong gabi napasukin niya ako sa kwarto ko. May napansin ako sa katawan niya. May peklat siya sa kaliwang braso. Dito malapit sa may balikat. Tama yun ang bala. At may peklat din siya sa may dibdib. Hindi ko na makita yun ngayon eh. Pero ito pang mas weird, ma'am. Minsan nahuli ko yung si Sir na nasa likod ng bahay. Doon sa may kakahuyan. Nakatalikod siya tapos nagsasalitang mag-isa. Nang tumingin biglang bumaling ang tingin niya. Nakita ko yung mata niya. Nakakatakot. Nalilisik. Hindi kaya may nangyari sa misyon niya bago siya umuwi rito? Kumustahin niyo kaya, ma'am? Sige. Pagpasok ko sa kwarto, natigilan ako nang may madatnan sa ibabaw ng hairdresser ko ang one-stemmed white orchid na nakatanim sa isang glass vase. Kita ko ang lupa nito na may kasama pang berdeng lumot, ilang piraso ng mga dahon at mga maninipis na sanga. Nakulot ang dulo na tinatawag na curly willow na siyang lalong nagpaganda ng bulaklak. Kinuha ko ang card at dinasa yun. Napangiti ako nang tumama ang hinala ko kung kanino yun galing. Your favorite flower for my favorite person. I miss you so much, love. I'm still praying every day that God will bring you back to me. It may sound impossible, but I know miracles exist. Love, Lance. Kung pwede lang sana, Lance. Matapos magbihis ng pambahay, ay muli akong lumabas ng kwarto. Wala pa rin si Joni pero nadatnan ko si Lance na nasa kusina at naghahanda na ng mesa. Nang lumingon at salubungin ako ng ngiti, ay naroon pa rin ang kanyang epekto sa akin. Nahihiya na gumanti ako sa kanya ng ngiti bago lumapit sa lamesa. Kain na, bulalo. Pinalambot na ni Ate Dulce yung karni kanina, kaya tinimplaan ko na ngayon at nilagay ko yung ibang sahog. Alam ko na ayaw mo ng overcook na gulay. Salamat, Lance, sa pagluluto at sa bulaklak. Walang anuman. Maupo ka. Habang kumakain kami ni Lance kasabay si Ate Dulce, doon dumating si Joni. Agad siyang ngumiti pagkakita sa akin. Hindi ako nag-react, gaya ng nakagawian ko. Lumapit siya sa akin at sa harap ni Lance ay basta na lang niya akong hinalikan ng matagal sa labi. Muli ko na namang nalanghap ang mabango pero masangsang na amoy mula sa kanya. Dahil doon ay tinulak ko siya palayo. Sabay iwas ng muka nang subukan niya ulit akong halikan. Mahal, kiss mo pa ako, bitin eh. Ano ba? May ibang tao, oh. Ano naman? Si Ate Dulce naman yan eh. At kapatid ko. Kumain ka na ba? Sumabay ka na sa amin.
Muli akong humarap sa pagkain at nagpatuloy matapos kong ibahin ang usapan. Hinila ni Joni ang upuan palapit sa akin at hinawakan ako sa hita. Naramdaman ko ang pagpisil niya doon pero hindi na muna yun pinansin. Nakaramdam ako ng pagkailang nang simulan niya akong halikan sa liig na parang sinasadya niya na asarin si Lance. Isang pahiwatig na siya ang asawa ko at wala nang karapatan si Lance sa akin. Hindi na. Kumain ako. Nga pala, kumusta ba yung mission mo? Yun ba? Ayos naman. May hinabol kami mga rebelde at napatay namin yung iba sa kanila. May mga casualty din kami. Mga 3 siguro. Wala bang nangyaring kakaiba habang nandun ka? Wala naman. Ang sweet naman ang misis ko. Concern sa akin. Nagtanong ako dahil ang weird mo mula nang umuwi ka. Hindi dahil sa concern ako. Dati naman tahimik ka lang at hindi ka marunong umiti. Ayaw mo ba nun? Nagbago na ako. Wala naman akong pakialam sa iyo eh. Tsaka layuan mo nga ako. Naiirita ako na para kang sawang nakalingki sa akin. Baka mawalan ako ng gana sa kinakain ko. Tama na yan. Huwag na kayo mag-away. Nasa harap tayo ng pagkain eh. Nga pala kuya, may binili pala akong siomai kay Eliza. Paborito mo rin yun, di ba? Pinainit ko na kay Ate Dulce sa microwave. Oh, yung paborito mong chili garlic sauce. Ilayo niya sa akin. Baho! Nang matumba ang silya matapos biglang tumayo ni Joni, lahat kami ay nagulat nang umatras siya na parang natakot pagkatapos ay nagmamadaling pumasok sa kwarto niya. Walang nakakibo sa amin agad at natulala na lang. Anong nangyari doon? Sabi sa inyo, ma'am eh. Weird ang kinikilos niya. Dahil hindi ako dalawi ng antok, nakipagkwentuhan muna ako sa mga kaibigan ko sa chat at kinuwento ang mga nangyaring kababalaghan dito sa bayan namin. Maya-maya ay may mga bagong message na pumasok. Natigilan ako nang makita na si Lance yun. Bumangon ako nang mabasa ang mensahe niya. Tulog ka na? Hindi pa naman. Labas tayo bukas. Naluloko ka na ba? Hindi pwede. Hindi ka ba pwedeng makasamang mamasyal ang hipag ko? Oh, come on, Lance. Huwag mong gamitin sa akin yan. Sige na, matulog ka na. Hindi na ako sumagot sa chat niya. Sa halip ay lumabas na lang muna ako ng kwarto para kumuha ng tubig. Habang nasa kusina ako, ay bigla kong naalala si Joni. Mula nang umalis ito pagkagat pa lang ng dilim, ay hindi ko pa rin siya narinig na umuwi. Pumunta ako sa kwarto niya at binuksan ang pinto. Wala siya doon. Sa katunayan ay maayos pa ang kobre kama. Napatingin ako sa mga koleksyon niya ng baril na nakadisplay doon. Saka ko lang naalala na mula nang dumating siya ay hindi ko pa siya nakikita na nililinis ang mga yon. Bilang sundalo, naging libangan na niyang linisin palagi ang mga baril na yon. Lalo na kapag umuwi siya. Nang maalala ang aswang, kinuha ko ang 2 .45 caliber at ilang extra niyang bala. Ngayong may gumagalang aswang, higit naming kailangan ito bilang proteksyon. Mabuti na lang at naturuan ako ni Joni noon kung paano gumamit ng baril. Eksaktong pagsarado ko ng pinto ng kwarto ay siyang bukas naman ng pinto ng kwarto ni Lance at lumabas siya. Pwede bang wag mo naman akong i-ignore? Ayoko lang ng gulo. I just missed the old us. Nung mga panahon na akin ka pa. Asawa na ako ng kapatid mo. Hindi na tama na sinasabi mo yan. Makikipaghiwalay ka naman sa kanya, di ba? Paano mong nalaman? Sa tingin mo talaga, hahayaan na lang kita ng ganun-ganun na lang sa hayop na yon. Mula nung inagaw ka sa akin ni Kuya, hindi ako bumitaw sa'yo. Still, mali pa rin. Hanggat kasal ako sa kanya, legal pa rin kami mag-asawa. Legal? Eliza, wala na akong pakialam kung ano ang legal sa hindi. Siya ang alagad ng batas. Mas alam niya ang tama at mali. Pero anong ginawa niya? Ginahasa ka niya. Alam niya na nagmamahalan tayo pero sinira niya to.
Tapos, gusto mong isipin ko kung anong mali at tama? Pero Lance, Naniniwala ka ba talaga na nandito ako dahil wala akong matuluyan? Nandito ako para bawiin ka. Naghahanap lang ako ng tamang pagkakataon at ngayon na yun, magkakagulong pamilya niyo. wala akong pakialam. Eliza, hindi nga nila naisip ang nararamdaman ko. Nang pinilit nila kayong ipakasal. Hindi ako tinanong kung handa ba akong akuin ang pagbubuntis mo nun. Hindi ako tinanong kung matatanggap pa kita. Nanda kita ipaglaban nun, Eliza. Tanggap kita sa kabila na nangyari sa iyo. Ganon kita kamahal. Pero hindi nila ako binigyan ng pagkakataon. Mas inisip nila lalo si Papa. Ang kahihiyan at reputasyon nila ni Kuya bilang sundalo. Kaya ba umalis ka na lang? Kaya hindi ka na lang nagsalita? Lance, hinihintay kitang kumilos noon. Pero ano? Sa halip na kunin mo ako sa demonyo mong kapatid, iniwan mo ako. Umalis ka at bumalik ka sa Amerika. I'm sorry, love. Alam kong may kasalanan din ako sa nangyari. Napabayaan kita. Malayo ako sa iyo. Kaya hindi kita nabantayan. Dapat nasa tabi mo lang ako. Nangyari ng lahat. Tapos na. Narito na tayo sa sitwasyon na to. Kung talagang mahal mo ko, Lance, hindi ka gagawa ng gulo. Kahit para sa akin na lang. Fine. Pero kapag may nahanap akong dahilan para ilayo ka sa kanya, kukunin kita. Hindi na ako sumagot pa at pumasok na ako sa kwarto ko. Matapos inumin ang tubig na kinuha ko, ay muli akong nahiga. Natakpan ko ang bibig ko at lihim na umiyak. Gustong-gustong bumigay ng puso ko, Madam Venus. Pero pinipigilan ko dahil alam ko na kahit na kami ang totoong nagmamahalan, magiging mali ang lahat kapag nagpadaig kami sa nararamdaman namin. Walang nagbago sa pagtingin ko kay Lance. Siya pa rin ang nag-iisang lalaki na pinakamamahal ko. Babalik ako sa kanya. Hinahanda ko lang ang annulment namin na isa sa dahilan ng pinagkakabisihan ko nitong mga huling araw. Ilang sandali pa ay pinikit ko na lang ang mga mata ko at sinubukang matulog sa halip na mag-isip ng kung ano-ano. Hindi ko alam kung gaano katagal na ang lumipas. Basta ang naaalala ko ng gabing yun ay nakakatulog na ako. Hanggang sa maalimpungatan ako nang may maramdaman akong humahaplos sa hita ko. Hindi dumidilat na tinabig ko ang kamay nito nang maamoy ko ang pamilyar na mabango, ngunit masangsang na amoy ni Johnny. Johnny, ano ba? Lumabas ka na nga doon. Natutulog na yung tao eh. Isa ka sa mga pag-aari niya na nagustuhan ko, kaya sa akin ka na rin. Lance! Nang dumilat ako, ay gano'n na lang ang hilakbot ko. Nang tumambad sa harap ko ang aswang, napakalapit ng mukha nito sa akin. Mabilis ko siyang tinulak palayo, sabay balikwas ng bangon at halos tumalon ako pababa ng kama. Nasukol niya ako sa pinakasulok nang umikot siya at lumapit sa akin. Gumapang muli ang kilabot sa buong katawan ko nang ngumisi ang nakakatakot nitong mukha. Hindi ka makakawala pa, Isa, dahil isasama kita sa mundo ko. Hindi ako sasama sa'yo! Mamili ka. Magmamatigas ka o papatayin ko ang Lance na yun. Huwag! Huwag siya! Ako na lang isaktan mo! Huwag siya! Kung ganon, sumama ka sa akin. Ngayon din! Tinutok ng aswang sa leeg ko ang dulo ng matalas nitong kuko. Dahan-dahan akong naglakad palapit nang hindi nito napapansin ang tanto sword na dinampot ko sa bedside table. Tinago ko yun sa likod habang nagkukunwari na sumusunod ako sa kanya. Nang malapit na kami sa pinto, doon ko hinugot ang patalim sa kanyang kaluban o yung pinaglalagyan.
sabay saksak sa braso nito. Kasunod nito ay ang malakas na sigaw ng aswang. Walang yakang babae ka! Mas gugustuhin kong mamatay kaysa sumama sa'yo! Elisa, dito sa likod ko! Bilis! Mabilis akong sumunod, saka agad pinaputok ni Lance ang baril. Tinamaan sa balikat ang aswang pero mabilis na nakaiwas hanggang sa makalapit ito sa amin. At tinabig ng braso nito si Lance. Dahil di hamak na mas malakas ang kalaban namin, sumubsob siya sa sahig. Nagulat na lang ako nang bigla niya akong hablutin sa damit at sa isang iglap ay naisampay niya ako sa balikat. Nagpumiglas ako nang maglakad siya papunta sa pinto at nabuksan na yon. Pero nagpumiglas ako at pilit na kumakawala. Bitiwan mo ako! Lance! Elisa! Dahil doon ay nabitawan ako ng aswang. Mabilis akong hinila ni Lance palayo, sabay hila ng patalim na nakatarak sa likod nito. Galit na humarap ang aswang sa amin. Kaya agad tinutok ni Lance ang hawak na tanto sword dito. Nakita namin ang takot na bumakas sa mukha nito nang makita ang dulo ng patalim. Pagkatapos ay mabilis na tumakbo palayo. Nasaktan ka ba? Hindi naman. Buti na lang, hindi pa ako nakatulog. At nakita ko tong baril sa ibabaw ng mesa. Nasaan na naman ba si kuya? Hindi ko alam. Wala na naman siya dito? Halika, isarado na natin yung pinto. Hapon, habang naiwan sa bahay si Ate Dulce kasama si Joni, ako ng mga sandaling yon ay nasa opisina at si Lance naman ay umalis at may inasikaso. Ang kwento niya, habang abala siya sa pagsasampay ng mga nilabhan, napansin daw niyang lumabas si Joni ng bakuran. Mula doon sa likod bahay ay nakita ni ate na naglakad siya papasok ng kakahuyan. Ang mas ipinagtataka daw niya ay lingon ito ng lingon sa paligid habang papasok doon. Dahil nga nitong mga huling araw ay nahihiwagaan kami sa kilos ni Joni, naisip ni Ate Dulce na sundan siya. Ay sana naman kayo pupunta itong si Sam. Eh baka mamaya dito siya nakikipagkita sa bagong babaeng niya. Sa pagsunod kay Joni ay siniguro niya ang tamang distansya para hindi mapansin ito. At kapag daw lumilingon ito sa paligid, ay agad nagtatago si Ate Dulce hanggang sa may nakita daw siyang isang lumang kubo. Muli na naman daw nagtago si ate nang lumingon si Joni sa paligid bago pumasok sa loob. Ay, ano kayang ginagawa ni Sir Ton? Sandali nga't lalapit ako. Naglakad si Ate Dulce ng dahan-dahan palapit sa kubo. Hindi daw siya masyadong lumapit, iyong sapat lang ang layo para marinig niya ang nagaganap sa loob. Mula doon sa likod ng puno kung saan siya nagtatago, nakita daw niya na walang tao sa loob. Pero mas ang nakapagtataka ay nang magsalita daw si Joni na parang may kausap at bahagyang nag-iba ang boses niya. Hindi normal at medyo husky at agresibo ang tono. Hindi ka pwede pumalpak. Naandito ka na at malayo na ang narating mo. Kailangan makuha na natin ang lahat na meron sila at mapaniwala natin sila. Kung hindi magpapagala-gala ka na naman sa gubat. Hala, sinong kausap ni Sir? Kung hindi lang nakialam ang kapatid na, makukuha ko na rin sana yung babae. Babae? Si Ma'am? Ay, ano ba itong pinagsasabi ni Sir? Tsaka, yung naaamoy ko dito parang gaya ng amoy ni Sir. Mabango na masangsang. Ano ba yun? Sino yan? May tao ba dyan? Ay, Diyos ko. Narinig pa yata ako. Ay, teka. Makalis na nga ako dito. Nagmadali daw siyang naglakad palayo, pero bigla siyang napahinto nang may narinig na ibang boses ng babae. Dahan-dahan siyang pumihit paharap at muling nagtago sa likod ng isa pang puno. Mula doon ay nakita ni Ate Dulce na dumating ang isang babae
na may kasamang batang lalaki. Saan kayo nang galing, ha? Di ba sabi ko, huwag kayong lalabas? Johnny, kasi nagugutom na ang anak mo. Kailangan ko bumili ng pagkain. Hindi ka naman nagdadala ng makakain eh. Kahit wag na ako. Yung bata na lang. Hindi ba sabi ko, maghintay ka lang? Johnny, babalik na lang kami sa probinsya. Mali na sinama mo kami rito. Hindi. Kung nasaan ako, kailangan naroon din kayo. Pag-aari ko na kayo ngayon. Konti na lang. At doon na kayo titira sa magandang bahay na yon. Johnny, uuwi na lang kami. Sige na. Di ba sabi ko, kung saan ako, kailangan na andun kayo. Ay, oh Johnny. Hindi na kami alis. Pakiusap. Huwag mo kaming saktan. Mabuti naman at mas maliwanag na sa'yo. Iwan mo na ang batang yan. Diyan sa labas. Tapos pumasok ka rito at isarado mo ang pito. Johnny, wag. Tama na. Nandiyan lang ang anak mo. Ang sabi ko, pumasok ka dito. Come on! Ay, Diyos ko. Makaalis na natin. Kailangang malaman ni Mami to. Kinagabihan, habang nagsusuklay ako at nakaharap sa salamin, bigla akong napatulala at naalala ang mga sinumbong sa akin ni Ate Dulce. Sa klase ng kwento niya sa akin, parang gusto ko siyang makita at makausap ang babaeng yun. Hindi para awayin, kung hindi maliwanagan lahat ng bumabagabag sa isip ko. Nasa ganung tagpo ako nang bumukas ang pinto at pumasok si Johnny. May kailangan ka? Ikaw, namimiss ko na ang misis ko eh. Hindi kita malambing. Paano laging nakabantay si Lance? Paalisin ko na nga yan dito eh. Isturbo eh. Hindi ako maka-score sa'yo. Abala? O natatakot ka? At ipapaalala ko lang sa'yo, Johnny. Wala ka nang aasahan sa akin. Hindi mo na ako pwedeng puwersay na sumiping sa'yo. Ano ba, Elisa? Hanggang ngayon ba naman? Asawa mo ako. May responsibilidad ka na ibigay ang pangangailangan ko. Pwes, ayoko. Dahil hindi ka karapat-dapat. Dahil sa tuwing inaangkin mo ako noon. At ngayon, naisipin ko palang na bumabaliktad ng sikmura ko. Sukang-suka ako sa'yo. Ganon! Talaga nagbabatigas ka? Sinong pinagmamalaki mo, ha? Si Lance? Halika dito! Ano ba? Bitiwan mo ako, Johnny! Sinabi na bitiwan mo ako! Nang hilahin ako ni Johnny papunta sa kama at pilit akong pumiglas para makawala sa kanya. Sipa, sampal, sabunot at suntok ang binigay ko sa kanya. Pero mahigpit talaga ang hawak niya sa akin. Hanggang sa tinulak niya ako sa kama at sinakyan sa ibabaw. Sabay punit ng suot kong damit pantulog. Nang sandaling yun, bumalik sa alaala ko ang unang beses niya akong nilapastangan. Umagos ang luha at naghysterikal habang nagwawala. Sa isang iglap ay bumalik lahat ng takot at trauma na hatid ng pangyayari ng gabing yun. Habang nanlalaban ako, ay bigla niya akong sinuntok sa sikmura matapos punitin ang damit ko. Ayop ka! Demonyo ka! Tama na! Ito ang gusto mo, di ba? Yung dinadaan ka sa dahas. Masyado ka kasing marte. Sir, tama na ho. Bitawan niyo na ho si Huwag Ma'am. kang makialam dito. Ikaw ang tatamaan sa akin. Tabi! Tabi! Sir! Walang hiya ka, demonyo! Sir Lance! Sir Lance! Buti dumating na kayo! Si Ma'am po! Lance, tulong! Hoy! Ma'am! Naku, Ma'am! Ay, Diyos ko! Dito po tayo, bilis! Gago ka! Ang naabutan niya ay nang eksakto na sapilitang hinuhubad ni Johnny ang underwear ko. Habang ako ay hinang-hina at nanginginig ang katawan. Mula sa likod ay biglang sinakal ni Lance ang kapatid niya sa braso nito.
sabay hila sa kanya palayo sa akin. Nagmamadali naman si Ate Dulce na lumapit sa akin habang ako sa mga sandaling yun ay nanginginig ang katawan dahil sa takot. Sinuotan niya ako ng bathrobe para matakpan ang katawan ko habang walang tigil ako sa kaiiyak. Samantala, dinala ni Lance si Joni sa labas ng kwarto at doon sinuntok niya ang kapatid. Nakita ko kung paano binuhos ni Lance ang galit na dala niya para kay Joni sa loob ng higit 6 na taon. Halos sumabog ang nguso nito sa dami ng suntok na natamo. Parang nabaliwala ang laki ng katawan at ilang taon na pagsusundalo nito. Hindi lang suntok, kung hindi maging sipa, halos maubos ang lakas ni Lance nang tumayo, saka dinampot ang silya. Akmang ipapalo yun sa kapatid nang lumapit ako at pinigilan siya. Wag, Lance! Tama na! Tama na! Tarantado ka, kuya. Matagal ko nang gustong gawin niya sa'yo. Hindi ko alam kung paano ka naging ganyang kademonyo. Napakawalang hiya mo. Alam mo kung bakit ako bumalik? Para bawiin sa'yo si Eliza. Dahil alam ko na ang ginagawa mong panluloko sa kanya. May iba kang babae at nanakan mo pa. Hayop ka. Pagkatapos mong agawin sa akin si Eliza, ganito ang gagawin mo. Matagal ka nang walang karapatan kay Eliza. Kahit kailan, hindi kita binigyan ng permiso na magkaroon ng karapatan sa buhay ko. Pinilit mo lang ang sarili mo sa akin. Mula sa araw na to, hiwalay na tayo! Magbihis ka, Eliza. Balutin mo yung ibang damit mo. At mahalagang gamit mo. Aalis ka na dito at isasama na kita. Sir, sasama po ako. Huwag niyo naman akong iwan dito. Kumuha ka ng mga gamit mo. At ikaw, animal ka. Sisiguraduhin kong ipapakulong kita at matatanggal ka sa serbisyo. Hintayin mo lang. Malalaman to lahat nila mama at papa. Wala akong pakialam. Kahit magsama-sama pa kayo. Parang bumalik sa alaala ko ang lahat ng mga sandaling pinagsamahan namin ni Lance. Pagpasok ko sa bahay niya, this was our love nest. Noong kami pa, may mga gabi na dito ako natutulog. Magkatabing natutulog at magkayakap, nagluluto ng magkasama. Ang bahay na yon, ang isa sa naging saksi ng pagmamahala namin. Hanggang sa sinira ni Joni ang lahat ng pangarap na binuo namin ng kapatid niya. Ate Dulce, pwede mong gamitin tong guest room. Ay, thank you, sir. Thank you so much, Ate Dulce. Ay, naku, wala yun, ma'am. Ang tagal ko na rin nagbubulag-bulagan sa mga ginagawa ni sir sa inyo. Kahit bago siya madistino sa Mindanao, tama lang naiwan niyo siya. Ay, salamat din po dahil sinama niyo ko. Wala nga naman, ate. Magpahinga ka na. Ako nang bahala kay Eliza. Sige po, sir. Pinasok ni Lance ang mga gamit sa kwarto niya. 2 lang naman ang kwarto sa bahay na yon. Kaya wala akong choice kung hindi matulog doon. Lumingon ako sa paligid. Doon ko lang napansin, naroon pa rin ang mga larawan naming 2. Nang pumasok ako sa kwarto niya, naroon pa rin ang picture namin sa mesa sa tabi ng kanyang kama. Bahagya kong pinaling ang ulo ko patagilid nang maramdaman na lumapit siya. Mula sa likod ay hinawakan niya ako sa magkabilang braso. At nang tuluyang niyapos ni Lance ang kanya mga braso sa akin, ay doon lang ako napahagulgol ng iyak. I'm sorry. Patawarin mo ako nung mas pinili ko na magparaya. At sundin na lang sinabi ni Papa sa akin. Patawarin mo ako nung pinili ko na huwag kang ipaglaban. Masyado kong inisip na nasaktan ako. Pero nakalimutan ko na mas higit kang nasaktan at nagdusa. Pero tapos na ako doon. Hindi na kita pakakaulan kahit ano mangyari. Hindi na ako magpaparaya para sa kaligayahan ng ibang tao. Pero malaking gulo ito kapag nalaman nila, Papa. Tsaka na magagalit sila. Matagal nang magulo ang lahat, Eliza. Mula nang nilapastangan ka ni Kuya, siya ang may gawa ng lahat ng ito, hindi tayo.
Natakot ako sa pwedeng gawin ni Johnny. Paano kung sumugod siya dito at barili tayo? Hindi gagawin yun ni Kuya. Kilala ko siya. Ang imahe niya bilang sundalo ang pinakamahalaga sa kanya. Pati si Papa. Alam mo naman na mataas ang posisyon niya sa militar. Kaya nga inareglo niya ang ginawa sa'yo ni Kuya. Salamat, Lance. Mabuti na lang at nandito ka. At hindi na ako mawawala ulit. Ikaw ang dahilan kaya bumalik ako dito. Sinubukan kitang kalimutan at ibaling sa ibang pagmamahal ko pero ikaw pa rin talaga. I still love you, Elisa. Nang pihitin ako paharap ni Lance, ay walang babala na hinalikan niya ako. Nang mga sandaling yon, bigla kong nakalimutan ang tama sa mali. Sa unang pagkakataon, makalipas ang mahabang panahon ng pagtitiis ko sa impyernong buhay sa piling ng lalaking gumahasa sa akin, hinayaan ko ang sarili ko na maging maligaya. Kahit sandali lang, kahit ngayon lang, agad akong tumugon sa mga halik ni Lance at yumakap sa kanyang leeg. Nang mga sandaling yon, ay winakasan namin ang matagal na pangungulila sa isa't isa hanggang sa maramdaman ko na tuluyan na kaming nadala at naging agresibo ang aming halik. Marahan ko siyang tinapik sa balikat at bahagyang tinulak palayo. Kailangan na natin huminto. Bakit? May problema ba? Huwag tayo magpadali. Oo, mali ang ginawa ng kuya mo. Pero mali rin na papasukin kita ngayon sa buhay ko. Hindi natin maitatama ang isang bagay ng isa pang pagkakamali. Nandito na tayo. Nakahanda na naman lahat ng ebidensya ko. At bukas na bukas, magpa-file kami ng abogado ko ng annulment. At bala ko rin mag-file ng kaso laban sa kanya. Hintayin natin na matapos ang lahat sa amin sa legal na paraan. Naintindihan ko. Susuportahan kita. Sana makapaghintay ka pa. 5 taon nga nahintay ko, ngayon pa. Ano Oh. yun? Nandito siya. Sir Lance, nasundan tayo ng aswang! Ano? Paano niya tayo nasundan? Anong gagawin natin? Huwag ka mag-alala. Dinala ko yung baril ni Kuya. Ay, ma'am, nadala ko rin po yung pinapatapon ni Sir Johnny na parang maliit na espada niya. Ilabas mo, bilis! Mabilis akong tinago ni Lance sa loob ng kwarto niya kasama si Ate Dulce. Habang siya ay nasa sala at nakaabang, sakaling makapasok ang aswang. Pero nagulat kami ni ate at napasigaw nang biglang mabasag ang bintana ng kwarto ni Lance. At mula doon ay pumasok ang aswang. Mabilis kaming tumakbo palabas ni Ate Dulce at agad kaming sinalubong ni Lance. Lance, nandito siya! Ay, sir! Takbo! Bilis! Mabilis kaming nagpunta sa likod ni Lance. Sinalubong niya ng baril ang aswang habang panay ang iwas nito. Ngunit kahit anong gawing takbo para hindi tamaan ng bala, natatamaan pa rin siya. Hanggang sa matigilan si Lance nang maubos ang bala ng magazine at agad kong inabot ang patalim sa kanya. Pero bago pa siya makalaban, mabilis nang nakalapit ang aswang. Natabig nito ang kamay ni Lance, kaya humagis din ang armas niyang hawak. Pagkatapos ay sinunggaban sa leeg saka sinakal siya ng mariin. Bakit ba palagi kang nakikialam? Hindi kita gusto. Ayoko sa iyo dahil sagrabal ka sa akin. Papatayin din kita! Lance! Demonyo ka! Bitiwan mo siya! Akma akong tatakbo para kunin ang patalim nang tutukan ako ng aswang ng matalas niyang kuko. Natigilan ako nang makita na unti-unting umaagos ang dugo mula sa liig ni Lance. Labis ang naramdaman kong takot dahil unti-unting bumabaon ang kuko nito sa balat niya. Bahagya akong humakbang para takpan si Ate Dulce na nang mga sandaling yon ay dahan-dahan na gumagapang papunta sa kusina. Hindi mo ako matatakasan. Masusundan kita kahit saan ka pumunta. Ano bang kailangan mo? Bakit ayaw
Ayaw mo akong tigilan! Sinabi ko na sa'yo, hindi ba? Ang pag-aari niya ay pag-aari ko. Bitiwan mo si Lance! Nakikiusap ako! Sasama na ako sa'yo! Sasama ka naman pala eh. Pinatatagal mo pa. Elisa, huwag kang sasama! Muling nagtaasa ng balahibo ko sa katawan nang hawakan niya ako sa braso at hilahin. Kasabay nito ay nalanghap ko na naman ang mabango at masangsang niyang amoy. Parehong-pareho talaga sila ng amoy ni Johnny. Agad kong iniwas ang mukha ko nang tumatawa siyang parang demonyo at hinaplos ako mula sa pisngi, pababa ng leeg. Kaya naramdaman ko ang gaspang at talim ng kanyang kuko. May mga bahid pa ng dugo ang bibig niya at tiyak na may pinatay muna ito bago pumunta dito. Hoy ka na, Elisa. Umalis na tayo. Elisa, huwag! Lumingon ako kay Lance ng makahulugan habang hinihila ako palabas ng aswang. Nakita ko siyang tumayo at nagmamadaling kumuha ng extra magazine ng baril. Pagdating ko sa pinto, mabilis kong nilabas ang tinatago kong patalim sa likod, sabay saksak sa likod ng aswang. Kasabay ng pagsigaw nito ay agad akong bumitaw at sinipa siya palabas. Kanina, nang tumakbo kami ni Ate Dulce, nadampot niya ang steak knife na nasa ibabaw ng mesa. Nang ibigay ko ang patalim na hawak ko kay Lance, bago gumapang si ate, ay binigay niya yon sa akin. Samantala, mabilis na sumugod si Ate Dulce, sabay bato ng asin sa aswang. Pamatay ka na, hayop ka! Elisa, tumabi kayo! Nagbigay kami ng daan kay Lance at nakita ko na hawak na niya ang baril at sinalubong ng sunod-sunod na putok ng baril ang aswang. Marami itong naging tama sa dibdib. Bumagsak ang aswang sa lupa habang si Ate Dulce ay muling binato ng asin ang aswang. Ang buong akala namin mamamatay na siya ngayon. Sa kabila ng kalagayan niya ay mabilis pa rin itong nakatakbo. Sumuot siya sa masukal na damuhan sa harap ng bahay ni Lance, kung saan may abandoned warehouse. Nagdudugo yung leg mo. Gamutin natin. Bilis! Dahil sa pagsunod sa amin ng aswang, muli kaming umalis sa bahay ni Lance at pumunta naman sa bahay ko, ang property na pinamana sa akin ng daddy ko. Ayon kay Ate Dulce, noong nasa sasakyan daw kami at pauwi sa bahay ni Lance, nag-text siya sa nanay niya at nagtanong ng panlaban sa aswang. Doon niya nalaman ang tungkol sa asin. Nang ikwento niya ang mga pangyayari, pinayuhan kami ng magsabit ng mga bawang sa bintana at pinto para hindi makapasok ang aswang. Pinabili rin kami ng mga insenso at sanga ng makabuhay na makikita sa mga nagtitinda ng halamang gamot sa mga gilid-gilid ng simbahan. 4 ang pinagawa sa amin at ilalagay sa 4 na sulok sa labas para kahit sa bakuran ay hindi siya makapasok. Ay, ma'am, hindi ba kayo papasok sa opisina? Hindi muna. Mahirap na. Baka makita ako ni Johnny at ng aswang eh. Grabe. Ayaw ka nilang patahimikin. Kung hindi yung siraulong asawa mo ang umahabol sa'yo, yung aswang naman. Kaya nga eh. Kung pwede lang maglaho na kami ni Lance para matahimik na ako. Ma'am, hindi ba nalapitan na kayo ng aswang? Hindi nyo napapansin na pareho sila ng amoy ni Sir Johnny? Amoy bulaklak pero masangsang. Napapansin. Kung hindi ko kilala si Johnny, iisipin ko na siya at ang aswang ay iisa. Hello? Hello? Magandang umaga po, ma'am. Ito po ba si Mrs. Rivas? Ito nga, sino to? Si Nestor ito, Mrs. Yung kasama ng sundalo ni Captain Rivas. Ah, oo nga, Nestor. Naalala na kita. Oh, napatawag ka. Pwede ko ba kayong makausap ng personal? Importante lang.
Nagpunta ako kanina doon sa bahay niyo, pero wala yatang tao. Wala na ako doon. May nangyari kasi kaya biglaan akong umalis. Pero sige, magkita tayo. Sabihin mo lang kung kailan at anong oras. Darating ako. Dumating kami ni Lance sa napag-usapan naming restaurant ni Nestor. Agad kaming sinalubong nito ng ngiti nang makalapit sa mesa. Kinamayan kami ng lalaki bago sabay kaming umupo sa silya. Hindi agad ito nagsalita, ngunit malungkot na ngumiti. Si Lance pala, kapatid ni Johnny. Kumusta po? Mabuti naman. Tungkol saan ba to? Ma'am, sir, pasensya na kung sa akin niyo po maririnig itong balitang ito. Anong ibig mong sabihin? Nakipagkita po ako sa inyo dahil ako ang inatasan ng superior ko para ihatid sa inyo ang masamang balita tungkol kay Captain Rivas. Masamang balita? Teka, hindi ko maintindihan. Bakit ikaw ang nagsasabi sa akin ito? Mrs. Rivas, ikinalulungkot ko pong ibalita sa inyo na napatay sa engkwentro ang asawa niyo sa Mindanao. Ano? Hinahabol namin ang mga rebelding grupo. Tumakas sila. Noong inakala namin na nakalayo na sila, biglang may nagpaputok at tinamaan ng bala si Kapitan sa leeg. Gulat na gulat kaming dalawa ni Lance sa narinig namin na sabay kaming lumingon sa isa't isa. Alam kong iisa lang ang tumatakbo sa isip namin ng mga sandaling yon. Pareho kaming naguguluhan sa sinabi ni Nestor. Hindi ko alam kung pinagtritripan lang kami nito, pero kita ko sa mukha niya na seryoso siya. Ano ulit ang sabi mo? Patay na si Johnny? Opo. Kakauwi lang po dito sa Manila ng bangkay niya. Sandali lang, nagkakamali ka. Buhay si Johnny. Ano po? Buhay ang kapatid ko. Magdadalawang linggo namin siyang nakasama dun sa bahay nila bago kami nagkaproblema kagabi. Kaya kami umalis. Ma'am, sir, imposible po yun. Patay na ho si Captain Rivas. Nadali lang ng ilang linggo ang pagdala namin sa mga labi niya dahil inotopsi pa. Ako mismo ang kasama ng bangkay niya nang dalhin dito mula sa Mindanao. Sigurado ba kayo ng kuya ko ang tinutukoy mo, sir? Opo. Kung gusto niyo po, sumama kayo sa amin sa morgue. Dahil naguguluhan kaming dalawa sa nangyayari, sumama kami kay Nestor. Pagdating doon, natakpan ko ang bibig ko nang hilahin ng embalsamador ang pinto ng mortuary freezer at hinila ang hinihigaan ng bangkay. Napaatras ako sa takot, sabay kapit ng mahigpit sa braso ni Lance nang makita ang walang buhay na katawan ni Johnny. Sa itsura pa lang ay halatang matagal na itong patay. Nang maalala ko ang mga peklat niya sa braso at dibdib, hinanap ko yun at nakita ko na naroon ang mga ito. Habang ang Johnny na umuuwi sa bahay ay walang peklat doon. Bukod doon ay hindi niya taglay ang mabango pero masangsang na amoy na madalas na naaamoy namin sa Johnny na nakasama namin. Ma'am, sir, condolence ulit. Ilang oras na ang nakalipas. Pareho kami ni Lance na hindi pa rin makapaniwala sa aming natuklasan. Naitawag na niya ang nangyari sa mga biyenan ko at kasalukuyan na inaayos ni Lance ang bangkay ng kapatid habang ako ay naroon sa labas. Tulala, magulo ang isip. Hindi alam ang dapat kong maramdaman kung matutuwa ba ako na patay na ang hayop na gumahasa sa akin o magluluksa ako dahil asawa ko siya. Pero bukod doon, laman pa rin ng isip ko kung sino ang Johnny na nakasama namin. Habang nakaupo ako sa loob ng isang coffee shop malapit sa morgue, napakunot noo ako nang lumabas si Nestor at may nilapitan na babae. Bigla akong napatayo nang makilala ko siya, ang kabit ni Johnny. Dahil doon ay lumabas ako at nilapitan sila. Dahil pareho silang nakatalikod mula sa akin, hindi nila namalayan ang pagdating ko at aksidenteng narinig ang usapan nila. Anong ginagawa mo dito? Di ba sabi ko, maghintay ka na lang doon sa bahay? Hindi ako mapakali eh.
Baka ikaw naman ang sundan ng taluktok. Imposible yon. Wala akong personal na connection sa kanya. Si Elijah. Iniwan ko kay nanay. Ligtas siya doon. Nandito na tayo. Sabihin na natin sa kanila ang totoo. Kapag nakialam ka, baka masundan na naman tayo ng aswang na yon. Mabuti na lang at aksidente kitang nakita nung paalis na ako galing sa bahay ni Captain Rivas. Anong totoo? Ma'am, Ikaw ang babae ni Johnny, di ba? Ikaw at ang anak mong tinatago niyang pamilya sa Mindanao. Hindi ako nandito para manggulo o maghabol. Kung ganun, anong ginagawa mo dito? At narinig kong pinag-uusapan niyo. Anong alam niyo tungkol sa aswang? Sasabihin ko sa'yo lahat. Pero kailangan nating pumunta sa bahay nyo. Dahil naroon malapit ang bahay ng aswang. Pagdating namin sa bahay, ay naroon pa ang bakas ng kaguluhan na nangyari kagabi. Saglit kaming nag-ayos ni Lance bago hinarap ang dalawa. Napansin ko ang pagsuyod ng tingin ni Gia sa buong bahay at huminto sa wedding picture namin ni Johnny. Nang lumingon siya at nakitang nakatingin ako sa kanya, nahihiya lang siyang ngumiti at tumungo. Alam niyo ang nangyayari dito? oo. Alam namin na may umuwi sa inyo na kamukha ni Captain Rivas. Bakit hindi niyo sinabi kaagad? Dahil hawak niya ang buhay ni Gia at Elijah. Ang anak ng totoo at namatay niya Johnny. Kung ganun, sinong nakakasama namin dito? Isang aswang na kung tawagin ay taluktok. Parang doppelganger. Isa siyang aswang na may lahing masamang engkanto. Hindi ba't may kakaibang amoy siya na mabango pero masangsang? Oo. Iyon ang sinyalis na hindi tao ang kasama mo, kundi isang aswang at engkanto. Malakas ang pakiramdam nila sa tao. Alam nila kung sino ang may mabuting puso at kung sino ang masama. Nararamdaman din nila kung nalalapit na ang kamatayan ng isang tao. At ang kagaya ni Johnny ang gustong-gusto nilang biktimahin. Yung may masamang budhi. Kapag alam niya na malapit na silang mamatay, ay palagi na silang nasa paligid na ng taong yun. Umaaligid. At kapag namatay na ang taong sinusundan nila, ipapatong lang nila ang palad sa ibabaw ng mata ng taong yun at magagaya na nila ang mukha ng target nila. Kaya ng mga taluktok na pasukin ang isip ng kanilang biktima. Kaya ng aswang na ito na basahin ang takbo ng isip at makita pati ang alaala ng target nila. Yan ang dahilan kaya hindi mo mahalata na hindi na pala taong kamag-anak mo ang nakakasama mo kung hindi ang aswang na yon. Kung bakit alam niya ang lahat mula sa mga nangyari sa buhay ng biktima, pati na ang kanyang nakaraan. Bakit siya nagagaya ng mga tao? Dahil naghahanap sila ng permanenteng masisilungan. Ang mga taluktok ay mga aswang nagala sa gubat. Kapag nagaya na niya ang kanyang biktima at bumalik sa pamilya nito, susubukan niyang kontrolin ang isip ng mga tao. Hanggang sa tuluyan silang maniwala. May mga kaso na ginaya ng taluktok ang mga biktima nila. At nagwagi silang maniraan sa katawan ng kanilang biktima na hindi nahahalata ng pamilya nito habang buhay. At sa kaso mo, siguro dahil sa malaki at malalim ang galit mo kay Kapitan, kaya hindi niya makontrol ang isip mo. Nahalata mo kaagad ang pagkakaiba ng totoong Johnny kumpara sa Johnny na bumalik ngayon. Napansin ko siya agad at kinumpronta. Yun ang dahilan kaya niya kami naging bihag. Dinala dito at gusto niyang pagsamahin tayo sa iisang lugar. May pagka-possessive din sila. Kapag nakita nila sa alaala ng biktima nila kung sino ang labis na tinatangin ng puso ng taong yun, aangkinin din sila ng aswang. Kaya pala, sa tuwing sumasalakay dito ang aswang ay wala siya. Ma'am, ngayon na nandito na ako, gusto ko lang po sabihin na kahit kailan hindi ko ginusto na maging kabit. Inasawa lang ako ni Johnny. Hinalay niya ako. Sa tuwing bumabalik siya sa campus sa Mindanao, palagi niya akong pinupuntahan at paulit-ulit na ginagahasa. Hanggang sa nabuntis ako. Sinamantala na ang kasama ko lang sa bahay ay bulag kong lola at halos hindi na makatayo sa katandaan. Ginahasa ka rin niya? Mawalang galang na po, Sir Lance. Alam kong kapatid niya si Captain Rivas. Pero demonyo siya. Wala siyang pinagkaiba sa aswang na gumagaya sa kanya. Ginagamit niya ang posisyon at impluensya ng tatay niyo para walang takot na gumawa ng kalokohan. Dahil alam niya na maabsuelto siya.
Nililigawan ko si Gia noon at alam niyo ni Kapitan. Nagulat na lang ako nang dumalaw ako kay Gia at sinabi niyang ginasa siya ni Kapitan. Alam mo ang sabi lang ng kapatid mo? Pasensya na daw ako at inunahan niya ako dahil mabagal ako. Nagpanggap ako na baliwala lang sa akin ang lahat. Kaya nang mamatay siya, para akong nakalaya. Alam ko, sinabi sa akin ni Nestor na pareho tayo ng pinagdaanan. Inagaw ka lang niya sa kapatid niya. Ngayon na wala na siya, malaya ka na. Malaya na kayo. Hindi ko alam ang sasabihin ko. Dahil kahit ako, ay abot langit ang galit ko sa kanya. Mula nang ginawa niya yun kay Eliza, kinalimutan ko na rin na kapatid ko siya. Sa ngayon, ang kailangan na lang natin ay mapatay ang aswang. Ilang beses na namin sinubukan. Pero kahit gaano kalala ang tama niya, paulit-ulit pa rin siyang nakakaligtas. Dahil hindi niya sinisira ang bahay niya. Kapag napupunta ang taluktok sa bagong lugar, gumagawa siya ng temporaryong bahay bago siya permanenteng tumira sa bahay ng biktima niya. Alam ko kung saan ang bahay ng aswang. Kailangang sunugin yon kapag nasa tunay na anyo siya bilang aswang. Iyon ang kubo na sinabi ng kasambahay namin. Kung saan kanya unang nakita. Lance, anong gagawin natin ngayon? Hihintayin natin siyang bumalik dito. Siguradong darating siya dito. Tatapusin na natin ngayon ang paggugulo niya sa atin. Handa kaming tumulong sa inyo. Lumingon ako kay Lance nang lumabas siya mula sa kwarto. Nang makalapit ay agad siyang yumakap sa akin at masuyo akong hinalikan sa labi. Walang pagdadalawang isip na tumugon ako at pagkatapos ay yumakap ako sa kanya at sinandalang ulo ko sa dibdib niya. Aaminin ko, Madam Venus, napakasaya ko nang mag-sink in sa isip ko na legal at malaya na kaming dalawa ni Lance na ipagpatuloy ang aming relasyon. Sa wakas, wala nang hadlang sa atin, love. I missed you so much, love. I love you. I love you, Mark. Kapag natapos lahat ng to, aayusin natin lahat ng papeles mo. Sumama ka na sa akin sa US. Doon na tayo magsama. Doon tayo magpapakasal. Yung tayong dalawa lang at malayo sa pamilya natin. Sa mga taong sumira sa ating dalawa. Kahit saan, Lance. Sasama ako sa'yo kahit saan. Nga pala, anong sabi nila Papa nung binalita mo na wala na si Johnny? Ayun, iyak sila ng iyak, lalo na si Mama. Alam mo naman na paboritong anak yon. Masyadong kinonsinte, kaya lumaking ganun ang ugali. Kung ano magustuhan, binibigay kahit mali. Love, mas makabubuti siguro na dumistansya muna tayo sa isa't isa. Hanggang sa matapos lahat ito. Sige, love. Kung yan ang gusto mo, ire-respeto ko. Ilang sandali pa, napalingon kaming dalawa ni Lance nang sa wakas ay marinig namin na dumating ang aswang na gumagaya kay Johnny. Papasok pa lang ito ay nagulat ako nang bigla akong halikan ni Lance sa labi. Kaya nang pumasok siya, ayon ang kanyang nasaksihan. Bigla kaming lumayo sa isa't isa nang marinig namin ang malakas na tunog ng nabasag na vase. Mga hayop kayo! Taksil! Kuya, nariyang ka na pala. Asawa ko yan, Lance! Asawa? Alam mo naman na ako ang totoong mahal ni Eliza, di ba? Di ba sabi ko sa'yo? Babawiin ko siya. Hindi! Wala kang babawiin! Akin na siya ngayon! Wala ka nang magagawa, Johnny. Nagkasundo na kami ni Lance. Sasama na ako sa kanya. Kaya kami bumalik dito ay para kunin ang iba ko pang gamit. Hindi pwede. Walang aalis dito! Yan ba nakita mo sa alaala ni Kuya? Nung gayahin mo ang katawan niya? Na tinuturing niyang bagay si Eliza na pag-aari niya. Anong ibig mong sabihin? Alam na namin ang totoo. Hindi ikaw si Johnny. Dahil ang totoong Johnny ay patay na. Ikaw ang demonyong aswang na paulit-ulit na sumasalakay sa amin. Mula sa likod ng pinto kung saan nagtatago si Nestor, ay bigla niyang sinarayon sabay hagupit ng buntot pagi kay Johnny. Napaatras ako sa takot nang sa mismong harap namin ay naging aswang ang itsura nito. Ang aswang na mukhang matanda
na palaging sumasalakay sa amin. Ngayon ay malinaw na kung bakit siya nagtatangka na palagi akong kunin. Galit na lumingon ito kay Nestor. Mabilis itong nakaganti at nakalapit, sabay sunggab sa leeg ng lalaki at hinagi siya sa labas ng bahay. Malaking mga hakbang ang ginawa nito palapit sa amin. Kaya mabilis kaming tumakbo ni Lance palayo. Kinuha ko ang isang garapon ng asin na hinanda namin ni Gia na may bawang. At yun ang binato namin sa aswang. Babayaran niyo ang mahal ang ginawa niyo sa akin! Ikaw ang magbabayad sa ginawa mo! Gina! Takbo! Bilis! Mabilis kaming tumakbo lahat papasok sa kakahuyan. Kami ni Lance at kasama namin si Nestor at Gia. Mula sa likod ay nakita naming humahabol sa amin ng mabilis ang aswang hanggang sa nasa kalagitnaan na kami nang maabutan nito si Gia. Hinablot nito sa buhok ang babae at sinakal. Mabilis naman niyang hinilamusan ng asin ang aswang at sumigaw ito ng malakas na parang nalapnos ang balat nito. Nang mabitiwan nito si Gia ay patuloy kami sa pagtakbo. Bumalik kayong lahat dito! Kunti na lang! Malapit na tayo sa kubo! Nestor! Nagulat na lang kami nang mula sa likod ay nakita namin na nasaksak ng aswang si Nestor sa tiyan. Nang bunutin nito ang mahabang kuko ay sunod kaming sinugod nito. Mabilis na dinaluhan ni Gia si Nestor at sumigaw ng malakas. Sunugin niyo ang kubo! At saksakin niyo siya sa puso! Kailangan niyang mamatay! Kung hindi ay habang buhay na siyang mabubuhay sa katauhan ni Johnny! At lahat ng kasamaan ng kapatid mo ay magpapatuloy niya at masigit pa ang gagawin niya! Mahigpit na magkahawak ang mga kamay namin ni Lance na pinagpapatuloy namin ang pagtakbo. Walang lingon-lingon habang hawak ko ang flashlight na magsisilbing liwanag namin. Malapit na kami sa kubo nang mula sa taas ng puno ay tumalon pababa ang aswang at humarang sa amin. Hingal na hingal kaming umatras ni Lance habang hawak namin ang kitchen knife. Hindi niyo ako matatakasan. Si Johnny ang napili ko kaya kailangan ko mabuhay bilang siya. At lahat ng kanyang pag-aari ay pag-aari ko na rin. Dahil ako na ngayon ang kikilalanin bilang bagong Johnny! Nahuli ka na. Sira na ang plano mo. Alam na ng lahat ng pamilya namin na patay na si Kuya. Ngayon ay pinapaayos na ni Mama ang bangkay niya. Kapag nagpakita ka sa kanila, matatakot lang sila. At hindi na nila paniniwalaan. Wala ka nang maluloko pa. Demonyo ka! Hindi pwede ito! Hindi pwede mangyari ito! Nangyari na. Kaya wala ka na magagawa. Hindi mo na pwedeng gamitin ang mukha ng kuya ko! Kayong dalawang sumira ng lahat! Kasalanan niyong lahat ng ito! Sumugod sa amin ang aswang. Nang tumalo nito ay malakas akong tinulak ni Lance palayo. Napahiga ako sa lupa at nanlaki ang mga mata ko nang matumba ang mga ito at nagawang sakyan ng aswang si Lance. Inangat nito ang kamay at akmang sasaksakin siya ng matalas nitong kuko pero agad niyang nahawakan ang mga kamay ng aswang para pigilan ito. Agad akong bumangon at dala ang kitchen knife ay mabilis akong nakalapit sa likod nito sabay saksak sa aswang. Yung kubo! Yung kubo, Elisa! Sunugin mo, bilis! Hindi kita pwedeng iwan dito mag-isa! Kaya ko ang sarili ko. Magtiwala ka sa akin. Sige na! Papatayin kita! Papatayin kita! Nagmamadali akong tumakbo papunta sa kubo. Hindi naging madali para sa akin ang puntahan yon, lalo na at mag-isa na ako at madilim ang paligid. Nakakatakot. Hanggang sa ilang sandali pa ay nakarating na ako sa kubo. Naroon na
ang mga gasolina na kanina pa hinanda ni Gia at Nestor nang makita nilang umalis ang aswang. Binuhos ko ang gasolina sa buong paligid, saka ko dinukot ang lighter. Diyos ko, huwag niyo pong hahayaan na may masamang mangyari sa kanya. Eliza! Nandiyan na siya! Lance! Dahil sa pagsulpot ng aswang sa likod ko, napasigaw ako sa gulat at takot nang makita ang nakakakilabot nitong muka. Agad ako nitong sinunggaban sa leeg at sinakal ng mahigpit na halos mapugto na ang hininga ko, kaya napahiga ako sa lupa. Gumuhit ang tawa nitong parang isang demonyo. Kitang-kita ko ang bagsik sa nanlilisik nitong mata hanggang sa biglang nagbago ang anyo nito at muling naging si Joni. Huwag ka mag-alala. Mas mabait at matalino ako sa asawa mo. Mas kaya kitang palikayain. Marami akong kayamanan at yun ang ibibigay ko sa'yo. Magbubuhay rin ka sa piling ko, Elisa. Isang tangulang. Pumayag ka lang at pakakawalan kita. Eliza, wag! Huwag kang papayag! Binibilog niya lang ang ulo mo! Umagos ang luha ko nang makita na duguan ang damit ni Lance at nakahawak sa tagiliran. Lalo akong nagalit sa nakita ko. Ang lahat ng masamang alaala ko kay Joni dahil sa panggagahasa niya sa akin noong una hanggang sa paulit-ulit niyang pang-aabuso sa akin noong kinasal kami ay bumalik lahat sa akin. Naramdaman ko ang naipon kong galit sa loob ng ilang taon para kay Joni. Ilang sandali pa, isang marahang tango ang sinagot ko sa aswang. Sinasabi ko na nga ba? At matalino kang babae. Kung talagang gusto mo niya maging si Johnny, ibig sabihin, pwede kong gawin ang gusto ko. Oo! Oo, mahal. Kahit ano, sabihin mo lang sa akin. Talaga? Kahit ano? Oo! Kung gano'n. Kung gano'n, sa'yo kong gagawin ang matagal ko nang gustong gawin sa hayop kong asawa. Ang patayin siya. Total magkamukha kayo. Eh di sumama ka na rin sa kanya hanggang sa masunog parehong kaluluwa niyo. Kukopya ka lang ng tao. Doon pa sa masamang damo. Wag! Wag! Ang bahay ko! Wow! Demonyo kayo pareho! Magsama kayong dalawa sa impyerno! Matapos ko siyang saksakin ng direkta sa puso, gamit ang tanto sword na paboritong patalim ng dating Joni. Sumiklab ang malaking apoy matapos kong buksan ang lighter at ibato yun sa loob. Kasunod nito, gamit ang tuhod ko, tinulak ko siya papunta sa ulunan ko. Katulong si Lance na sinipa naman siya ng malakas. Agad akong tinulungang makabangon ni Lance at tuluyan itong natupok ng apoy at kasamang nasunog ng bahay ang aswang. Elisa, Ayos ka lang. oo. Malayo sa bituka to. Sigurado bang patay na siya? Oo, Eliza. Sira na ang bahay niya. Sa tuwing nasusugatan siya, diyan siya nagpapagaling. Diyan nanggagaling ang lakas niya. Ngayon, wala na talaga sila. Naitimbre ko na rin sa pulis ang nangyari dito. At yung tungkol sa aswang. Sila na ang bahala dito. Ibenta mo na ang bahay niyo ni Kuya. Mula ngayon, doon ka na sa akin titira. Pero sa ngayon, dadali namin kayo sa ospital. Kulay puting rosas. Yun ang mga hinuhulog ng pamilya at kaibigan ni Joni sa kanyang kabaong
Habang unti-unting bumababa yun sa hukay, nagluluksa sila. Habang ako naman ay nagdiriwang ngayon na ang langit na mismo ang gumanti para sa akin. Patay na si Johnny. Patay na ang walang hiyang lalaking gumahasa sa akin. Pero ang bangungot ng nakaraan na iniwan niya sa buhay ko ay sariwa pa rin hanggang ngayon. Higit 6 na taong pang-aabuso na tinago sa likod ng isang kasal na dapat sana ay sagrado, pero ginawang kasangkapan para pagtakpan ang kahihiyan. Elisa, eto ang puting rosas. Itapon mo na. Salamat na lang ho. Pero may iba akong gustong ipabaon sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Ha? Elisa! Kung inaakala niyo na magluluksa ako sa pagkamatay ng anak niyong kriminal, nagkakamali kayo. Sa katunayan, sobrang saya ko. Mawalang galang na po sa sasabihin ko pa. Kung winasak ni Johnny ang dangal ko, kayo at ng mga magulang ko ang tuluyan sumira sa buhay ko. Para lang sa lintik na reputasyon at pangalan niyo. Pati si Lance na anak niyo rin sinaktan niyo. Hindi lang sa akin nagkasala si Johnny. Marami siyang babaeng inabuso sa tuwing nasa misyon siya. Hayop yung anak niyo. Kaya dapat lang namamatay na siya. Tama na. Wala na si Johnny. Sayang nga eh. Namatay siya agad. Hindi niya mararanasan na mabulok sa bilangguan. Di bali. Unti-unti namang kakainin ng uod ang katawan niya. Wala na ang anak ko. Patawarin mo na siya. Huwag niyong hilingin sa akin ang isang bagay na kahit kailan hindi ko kayang ibigay ngayon. Maaaring napatawad ko pa siya. Kaso kinulong niyo ako sa kasal sa taong lumapastangan sa akin. At nagpaulit-ulit ang pang-aabuso na yon dahil hinayaan niyo. Paano ko siya mapapatawad? Siguro palang araw. Sana. Elisa, tama na yan. Halika na. At talagang babalikan mo ang babaeng ito? Asawa siya ng kapatid mo. Ako ang nauna kay Elisa. Ako ang totoong mahal niya. Kayo ang sumira sa amin. Kayo mismo ng mama. Kayo mismo ng mama. Hinayaan niyong abusuin siya ni Kuya. Anong klaseng mga tao kayo? Ilang taong ko na siyang pinagbigyan. Nagparaya ako at tumahimik, gaya ng gusto niyo. Isang bagay na pinagsisisihan ko dahil pinakinggan ko kayo. Kaya tama na, Papa. Ngayon, sariling kaligayahan ko naman ang uunahin ko. Siya nga pala. May nakalimutan pa akong ipabaon ka, Johnny. Hinubad ko ang wedding ring ko at hinulog yun sa hukay. Pagkatapos ay magkahawak kamay kaming naglakad palayo ni Lance. Walang lumingon kahit isa sa amin. Isa na yon sa pinakamasayang araw sa buhay namin. Ang araw na totoong naging malaya kami at bumalik sa piling ng isa't isa. Saan tayo pupunta ngayon, love? Sa Batangas, may private beach doon. Nagpa-reserve ako doon ng isang room para sa atin. Babawiin natin ang mga panahon na ninakaw nila sa atin. Maraming salamat sa pagtanggap mo sa akin. Sa kabila ng mga nangyari sa akin. Ako dapat na magpasalamat sa iyo. Tinanggap mo ulit ako sa buhay mo. Kahit nakapatid ako ng lumapastangan sa iyo. Bago nangyari yon, nagmamahalan na tayo. Yun ang nakita ko. Hindi bilang kapatid ng humalay sa akin. Mula ngayon, wala nang pwedeng magpahiwalay sa atin. Elisa. Lahat ng natanggap kong benepisyo bilang byuda ni Johnny ay hindi ko kinuha. Sa halip ay binigay ko yun lahat kay Gia at sa anak nila ni Johnny para sa kinabukasan ng bata. Ayaw pa nga niyang tanggapin yun, pero pinilit ko. Pero ang mga pinagbentahan ng properties namin, gaya ng bahay, ay binigay ko naman sa mga biyenan ko. Wala akong interes sa pera ng lalaking gumahasa sa akin. May sarili akong pera at negosyo.
Samantala, lumipas ang ilang taon mula nang nilibing si Johnny ay muli kaming aksidenteng nagkita ni Nestor. Doon ay inamin niya sa akin ang totoo. Hindi totoong rebelde ang pumatay kay Johnny. Kung hindi sila mismo na mga kasama sa grupo nito, isa sa sniper nila ang bumaril gamit ang baril ng rebelde. Nagkasundo daw sila na gawin ang krimen noong gabing nakipaglaban sila sa mga rebelde. Inamin din ni Nestor na siya ang mastermind at ilan silang nagplano bilang ganti sa panggagahasa nito kay Gia at gayon din sa ibang babae na nobya at asawa ng iba pa nilang kasamahan. Kalaunan ay natuklasan namin ni Lance na may ganung addiction si Johnny. Naaakit siya at mas trip niya na kunin at idaan sa dahas ang mga babaeng may nobyo na o asawa. Minsan na daw inamin ito kay Nestor na mas challenging sa kanya kapag taken na ang babae. Humingi naman ng tawad si Nestor sa ginawa niya pero inamin ulit niya na hindi niya kailanman pinagsisisihan ang ginawa. Sinabi ko yun kay Lance. Pero hindi gaya ng inaasahan ko na magagalit siya. Wala itong sinabi, maliban sa iyon na daw siguro ang karma ng kapatid niya. Samantala, makalipas lang ng 1 taon ay lumipad kami ni Lance papuntang US. Doon na kami nagpakasal at nanirahan. Minsan ay tumatawag pa rin siya sa mga magulang niya at nangungumusta. Ganun din ako. Kapag umuwi kami sa Pilipinas para magbakasyon, ay dumadalaw din naman kami. Sa paglipas ng panahon, ay unti-unting hinilom nito ang puso ko. Wala na ang bigat at galit. Dahan-dahan ay natuto akong magpatawad, pero kahit kailan ay hindi nakalimot. Para sa mga babaeng gaya ko na biktima ng pang-aabuso, huwag kayong gumaya sa akin na naunahan ng takot at naging mahina. Nagpadikta ko. Muntik mawala ang lalaking mahal ko. Ipaglaban niyo ang sarili niyo. Karapatan niyo na makamit ang hustisya at pagbayarin ang mga lalaking umabuso sa iyo. Huwag kayong matakot dahil walang kahit na sinong babae ang karapat-dapat na makaranas ng ganitong klase ng pang-aabuso. Hanggang dito na lamang at naway may natutunan kayo sa aking kwento. Maraming salamat at more power sa Aswang Diaries. Nagmamahal, Eliza.